Good morning sa ating lahat. Ilan sa inyo ang napangakuan na? Pakitaas ang kamay, lahat ng mga napangakuan na. Ilan sa inyo yung napangakuan pero hindi natupad yung pangako? Pakitaas ang kamay. Ilan sa inyo nung pinangakuan ibinigay pero binawi yung ipinangako na yon? Meron ba? Niregaluhan ka ng cellphone nung di ka na mautusan, binawi yung cellphone. Ang tao ibang-iba sa ating Diyos. Ang ating Diyos, kapag nangako siya, sure yun. Kapag nangako ang Diyos, hindi yun nakabase sa ating ugali. Ang pangako ng Diyos ay sure. Tiyak na gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. At yan ang pag-aaralan natin ngayon. In Hebrews chapter 6 verse 13 to 20, the certainty of God's promise. Ang pangako ng Panginoon ay mangyayari at mangyayari dahil ito ay nakadepende sa kaniyang karakter. Hindi nakadepende sa mga pangyayari. Hindi nakadepende sa panahon, kundi dahil ito ay katangian ng Diyos, hindi siya nagbabago. Kaya tignan natin ang verses 13 to 20, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Unang tignan natin is God's promise to Abraham and His oath. Verse 13 sa Tagalog. Tignan nyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makahihigit pa sa kanya. So mayroong specific na promise ang Panginoon kay Abraham. At ito yung tinutukoy mismo ng author. Actually, ang promise na ito ay hindi siya general promise na pwedeng i-claim ng sinuman. Ito ay specific promise ng Panginoon kay Abraham. Ang sabi ng Bible na ang Diyos ay nangako mismo, hindi siya gumamit ng ibang pangalan kundi sa pangalan niya mismo. Wala nang ibang tataas sa Panginoon. Wala nang makakahigit kaysa sa Kanya. So wala nang mas mataas na authority. Kaya sinabi roon, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makakahigit pa sa Kanya. Ang sabi ng verse, nang mangako mismo ang Diyos kay Abraham, gumamit siya ng kanyang sariling pangalan bilang panunumpa. Nung time na yon, pag ikaw ay manunumpa sa isang tao, kadalasan gumagamit ka ng mayroong mas mataas na authority para maging guarantee ang iyong sinabi. So ang sabi ng Bible, ginamit ng Diyos ang kanyang pangalan. So nandoon mismo ang katiyakan na gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Verse 14, sinabi niya, talagang pagpapalain kita at pararamihin ko ang lahi mo. So ginamit ng Lord yung at talagang pagpapalain kita. So ito'y nagpapakita ng certainty o katiyakan na kung saan yung sinabi ng Diyos gagawin at gagawin niya yon. So hindi ito isang wish or possibility, ito ay pangakong sure na tutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ngayon, tingnan ninyo sinabi mismo roon, pagpapalain kita. Tiyak na pagpapalain kita. Then sumunod roon, pararamihin kita. Ano tinutukoy rito? Na inangako ng Lord kay Abraham na si Abraham ay magiging ama ng maraming mga bansa at pagpapalain ng Diyos ang kanyang descendants. At ang pangakong ito, hindi galing kung kani-kanino, kundi galing mismo ito sa Diyos. Si Lord mismo ang nangako, ang nagsabi kay Abraham. Na sinabi niya, pagpapalain kita. Tinutukoy niya hindi lang si Abraham, kundi ang descendants ni Abraham. Then nung sinabi ng Lord na imumultiply siya ng Panginoon, yung pangako ng Lord na gagawin mismo si Abraham na ama ng maraming mga bansa. At ang focus mismo rito ay ang certainty ng promise ng Diyos at sa faithfulness ng Panginoon. Verse 15, at pagkatapos ng matyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako sa kanya. Napansin ninyo, yung word na ginamit, at pagkatapos. Yun ay napakahalaga.
ipinapakita rito na hindi kaagad natanggap ni Abraham ang pangako ng Diyos. Nung nangako si Lord sa kanya, hindi kinabukasan natanggap niya na ang pangako. Kaya ginamit roon at pagkatapos. So ipinapakita roon ang ugnayan ng pangako at ng fulfillment. Nangako si Lord, then anong sumunod? Naghintay ng matagal na panahon si Abraham para mangyari yung pangako na yon. So, dito na natin maiintindihan na hindi lang hanggang sa waiting stage. Na kapag nangako ang Panginoon, hindi lang hanggang sa waiting stage, kundi mayroong katuparan ang kanyang pangako. Minsan ang tao kapag nangako ay ganito, pag sinabi niya ang isang bagay, gagawin ko ito, pero pumuti na ata ang uwak, wala pang nangyari. Kaya madalas pag puti ng uwak, parang napaka-impossible. Pero ang Diyos, merong timetable ang Panginoon. Meron siyang pangako, merong waiting stage, at merong fulfillment. Kaya nga ang fulfillment dito, makikita natin na mayroong timing. Merong timing kasi ang lahat Hindi sa timing ng tao, kundi sa timing mismo ng Diyos. So nung nangako ang Panginoon, actually, that is in Genesis chapter 22, meron ng anak si Abraham. Doon sa 22 ng Genesis, ang sabi ron sa verse 1, now it came to pass that God tested Abraham. Tinest ng Lord sa Abraham. Then sabi ng Lord kay Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Ipinagkait ba yun na Abraham? Hindi. Kaagad siyang sumunod sa Panginoon. Ilang araw silang naglakbay, then pumunta sila sa Mount Moriah. At doon sa paghandog na yon, talagang sinunod mismo ni Abraham ng buong-buo ang Diyos. Then pagkatapos ng kanyang pagsunod, sinabi ng Panginoon, Abraham, mayroon akong pangako sa iyo. Ang ipinapangako ko sa iyo at isinusumpa ko, pagpapalain kita at pararamihin kita. That is Genesis chapter 22 verse 17. Pagkatapos na tinest ng Lord si Abraham. So ang Diyos mismo, hindi lang siya basta't nangako, siya rin ay nanumpa at natupad ang ipinangako ng ating Panginoon. Number 2, God's unchangeable purpose and His oath. Verse 16, nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng Diyos na mas nakakahigit or nakahihigit sa kanila para paniwalaan sila at wala nang pag-uusapan pa. So gumamit mismo ang author ng common human practice. Pag mayroong hindi pagkakaunawaan that time, mayroong pagtatalo, ano ang gagawin? Mangangako sa mas mataas na authority. So sa context ng ating pinag-uusapan, ang tinutukoy rito ay walang iba kundi ang Diyos. Siya ang mataas na authority. Kaya nga, nung sinabi ng Bible na wala ng pag-uusapan pa, isipin ninyo hindi lang basta nangako ang Diyos, kundi nanumpa mismo ang Diyos. Anong ipinapakita nun? Na mapagkakatiwalaan ang sinabi ng Diyos. Na mangyayari ang sinabi ng Diyos. Hindi dahil sa dapat merong patunayan ng Diyos. Alam natin kung ano ang karakter ng Diyos. Siya ay trustworthy. So mapagkakatiwalaan ang ating Panginoon. Mapanghahawakan ang lahat ng kanyang sinabi. So bakit sinamahan pa niya ng panunumpa? Hindi lang basta't pangako, kundi panunumpa. Kundi binibigyan niya mismo ang kanyang pinangakuan ng katiyakan na gagawin niya ang kanyang ipinangako. Verse 17, ganito rin ang ginawa ng Diyos noon sa mga taong pinangakuan niya. Ipinakita niya sa kanila sa pamagitan ng panunumpa na tutuparin niya ang pangako niya. So napansin ninyo, ang mga pinangakuan niya, kanino tumutukoy yan? Sa mga pinagkalooban ng Diyos ng pangako. So mayroong panunumpa ang Panginoon. Kaya kung titignan natin ang immediate context niyan, ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham doon sa verses 13 to 15. So merong inadyaan doon sa pangako. Anong inad sa pangako? Ang sumpa. So ipinapakita diyan na yung panunumpa ng Panginoon, sinabi ko kanina, na gagawin at tutuparin ng Diyos. Sure na gagawin niya yung kanyang sinabi. Verse 18, at ang dalawang bagay na ito, tignan nyo yung dalawang bagay, ano yon?
ang pangako niya at ang panunumpa. So, ang dalawang bagay na ito ay ano? Sabi niya, hindi magbabago. So, ang dalawang bagay na ito hindi magbabago, ang panunumpa or ang pangako at ang panunumpa mismo ng Diyos. So, ito ay unchangeable or hindi magbabago. Ibig sabihin ay ganito, hindi pa bago-bago ang Diyos. Na kapag sinabi ng Panginoon, hindi na magbabago yon. Pinagtibay na mismo yun ng Diyos. Dahil kailanman hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang salita. Kahit nagbabago ang mga pangyayari or mga circumstances, ang kanyang sinabi ay mananatiling matatag. Bakit? Dahil kailanman hindi nagsisinungaling ang Diyos. Wala sa bibig ng Diyos ang anumang mga kasinungalingan. Kapag sinabi ng Diyos ang isang bagay, hindi nagulat ang Diyos. Yung kanyang sinabi ay matatag, totoo, tiyak. Kaya kapag sinabi niya ang isang bagay, actually yun ang argumento mismo ng author. Kaya ginamit niyang illustration, walang iba kundi si Abraham. Bagaman napakatagal nang naghintay ni Abraham, hindi usapan doon yung tagal, kundi ang katapatan mismo ng Diyos at katiyakan ng kanyang pangako. At yun ang itinuturo ng kanyang salita sa atin. Dahil ito'y hindi nagbabago. So ang pangako ng Diyos, walang sino mang makababali. Walang sino mang makakahadlang. Mangyayari at mangyayari ito sa takdang panahon na itinakda mismo ng ating Panginoon. So ito isang malaking encouragement sa mga mananampalataya na sinulatan ng author. Na sinasabi niya, ginawa ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, then ganun din. Ang kanyang pangako sa inyo, gagawin at gagawin ito ng Diyos. Pangatlo, hope as an anchor and Jesus as the forerunner. Verse 19, ang pag-asang ito ay matibay, tulad ng angkla. At ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar. Ano itong hope na ito? Ang hope na ito, hindi ito isang positive thinking or wishful thinking. Actually, ang pag-asa na ito ay inihalintulad sa isang angkla. Hindi nakabaon sa lupa, kundi ito mismo ay nakaangkla sa pinakabanal na dako. Anong ibig sabihin doon? Yung ginamit kong hindi nakaangkla sa lupa, kundi doon mismo sa pinakabanal. Ano ang nasa isipan ng author? Ang tabernacle. Ang tabernacle ay nahati sa tatlo. Ang outer place, ang inner place, at ang Holy of Holies. At ang kanyang tinutukoy rito sa verse 19 ay ang Holy of Holies, na kung saan si Jesus Christ ay nauna na para sa atin. Yun ay napakahalaga, on our behalf. So si Kristo ang nauna. So inihalin tulad ang ating pag-asa sa isang angkla. Ang angkla, ipinapakita nito ang stability. Kung papaanong ang barko ay mayroong angkla, so kahit malakas ang hangin, hindi siya matatangay dahil ito ay nakaangkla. Hindi sinasabi ng author na walang storm. Hindi sinasabi ng author na walang difficulties. Ang sinasabi niya, mayroong angkla. Ito ay stable. Ito ay permanente. At ganoon din ang tinuturo ng kanyang salita. Ang ating pag-asa ay nihalintulad sa isang angkla na kahit anumang mangyari, ito ay mananatili. Ito ay stable. Hindi kayang sirain ng anumang mga circumstances or ng mga bagyo sa buhay. Ito'y mananatili. Bakit? Dahil si Kristo ang una nang pumasok on our behalf sa pinakabanal na dako. Verse 20, kung saan nauna nang pumasok si Jesus para sa atin. So meron tayong forerunner. At sino ang forerunner na tinutukoy rito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, para sa atin. Yun yung sinasabi ko, on our behalf. At siya ang punong pari natin magpakailanman, katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Bakit tinukoy pa yon ng author? Ano ang kanyang pinupunto? Na pagkapari ng ating Panginoong Hesus ay hindi sa order ng kay Aaron, kundi kay Melchizedek. Usapan doon ang pagiging permanente at walang hanggan. So rito ang ating pag-asa dahil nakalagay kay Kristo, ito ay permanente at ito ay walang hanggan. Kaya ang pag-asa natin hindi nawawalan ng kabuluhan. At totoo ang sinabi ng kanyang salita na ang lahat ng mga umaasa sa Kanya ay hindi mabibigo. Kaya
Ano ang itinuturo nito sa atin bilang mga mananampalataya? Number 1, God keeps His promises. Hindi pa bago-bago ang Diyos sa kanyang mga pangako. Yun ang sinabi ng kanyang salita in verses 13 to 18. Makikita natin na ang ating assurance ay nakabase hindi sa circumstances, kundi sa karakter ng Diyos. Kaya sinabi roon, hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Yun yung argumento ng author. Kailanman hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kung paanong tinupad niya yung kay Abraham, oo, matagal, pero nangyari yon. Sino ang buhay na patotoo? Mismo yung sinusulatan ng author. Sila ay mga Hudyo. At sino ang kanilang patriarka na tinitingnan? Walang iba kundi si Abraham. Yung sinabi ng Lord na imumultiply sila, sila ang buhay na patotoo. So dito ay pinapakita na ang pangako ng Diyos, ang kanyang sinabi, ay gagawin niya dahil ang kanyang salita ay trustworthy, mapananaligan, mapanghahawakan, mapagkakatiwalaan ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, gagawin niya, hindi niya yun babaguhin, hindi rin niya dadagdagan. Bakit? Dahil mapagkakatiwalaan ng Diyos. Ulitin ko, dahil mapagkakatiwalaan ng Diyos, kailanman hindi siya nagsisinungaling. Kaya malinaw ang sinabi mismo ng verse 18, hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Kaya mayroong confidence ang mga mananampalataya na tutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga ipinangako. Ngayon, maaaring isipin ng marami, bakit parang ang tagal? Yes, parang kay Abraham, parang ang tagal din. Nung pinangakuan ng Diyos, si Abraham ng mga, I think about 75 years old, si Abraham that time. At ang sabi ng Bible, ang kanyang asawa na si Sarai ay baog. Napaka-imposible. At naghintay ng ilang dekada, higit 2 dekadang naghintay si Abraham bago sila magkaroon ng anak ni Sarah. Pero bagaman yun ay matagal, hindi nangangahulugan na hindi tapat ang Diyos. Meron timing si Lord. At nung sila'y nagkaroon ng anak, in Genesis chapter 22, malaki na mismo si Isaac that time. So sabi ng Lord, ihandog mo sa akin ang kaisa-isa mong anak. Nagtiwala si Abraham sa Panginoon. Naniniwala si Abraham na kapag inihandog niya ang kanyang anak, bubuhayin muli ng Diyos ang kanyang anak. Yun ang kanyang pananampalataya. Bakit? Bumabalik siya doon sa pangako ng Diyos. Pagpapalain kita, imumultiply ko ang iyong descendants. Gagawin kitang napakarami. So ipinangako yun ng Panginoon. Hindi nag-alinlangan mismo si Abraham dahil naniniwala siya na ang Diyos ay trustworthy at mayroong timing ang Panginoon. Pangalawa, hope is anchored in Christ. Ang Christian hope ay hindi nakadepende sa mga magagandang circumstances. Ang Christian hope ay mayroong matibay na foundation dahil nakaugat ito sa ating Diyos at kay Hesus Kristo. So, babalik ulit tayo sa sinabi ng author. Ang kanyang halimbawa ay isang angkla ng isang barko na nakaangkla. Hindi siya matatangay. Hindi niya sinabing walang bagyo. Pero pinapakita niya roon na naroon ang stability. So ganun din, na itinuturo mismo ng author. Maraming persecution, dumarating minsan na naghihina kayo, nawawalan kayo ng pag-asa, huwag niyong kalilimutan na ang ating pag-asa ay katulad ng isang angkla. Yes, kahit mayroong bagyo, pero mananatiling matibay at matatag ito. Bakit? Dahil ang ating pag-asa ay inilagay mismo kay Kristo, hindi sa anumang mga bagay. So, ang pag-asa na ito ay nakabase mismo sa pangako ng Diyos. Tandaan niyo, hindi nauuna ang pag-asa, nauna ang pangako. Nung nangako ang Diyos kay Abraham, umasa si Abraham sa pangako ng Diyos. At naniniwala siyang tutuparin ng Diyos dahil ang Diyos ay kailanman hindi nagsisinungaling. At mismo ang Diyos ay nanumpa. Hindi lang basta't nangako ang Diyos, siya mismo ay nanumpa. So, ipinapakita nito na ang pag-asa ng mga mananampalataya ay secure. Dahil si Kristo ang nag-secure nito. Pangatlo, faith waits patiently.
Ipinakita mismo ng Bible, ang sabi ng author, na naghintay ng matyaga si Abraham. So ipinapakita na ang buhay mismo ni Abraham, ito ay isang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay marunong maghintay. Sabihin mo sa katabi mo, marunong maghintay. So ang pangako ng Diyos, bagaman hindi natin kaagad nakikita, hindi natin kaagad natatanggap, tinuturuan lang tayo maghintay. Napakahalaga ang paghihintay. Kasi dito mas napapatatag ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi tumitigil na nagtitiwala sa Diyos. Patuloy siyang naniniwala kahit hindi pa nakikita ang fulfillment. Ganun ang ginawa mismo ni Abraham. Pinangakuan siya, umasa siya, naghintay siya na matyaga. Anong ibig sabihin na matyaga siyang naghintay? Matagal siyang naghintay. So hindi lang sapat na maghintay ka, kailangan matyagang maghintay. Anong ibig sabihin ng matyagang maghintay? Hindi ka nagrereklamo, hindi ka nag-aalinlangan, hindi nagwe-waver ang iyong faith, hindi ka nakatingin sa circumstances, nakatingin ka sa nangako. Minsan yung pangako parang dumidilim para sa atin, pero ang nangako ay nananatili. Hindi nawawala, hindi nagsisinungaling. Kaya nga, yun ang itinuturo ng verses 13 to 20, mayroong katiyakan sa mga pangako ng Diyos. So, ipinapakita rito na ang isang taong lumalakad ng mayroong pananampalataya, siya'y nagtitiwala at kailanman hindi siya sumusuko. Ulitin ko, hindi siya sumusuko. Katulad ni Abraham, kumukulubot na ang kanyang balat. Si Sarah ay ganun din. Pero ang kanilang pananampalataya hindi kumulubot. Nanatiling matatag, nanatiling malakas. Bakit? Dahil ang kanilang pag-asa ay nasa Diyos at na kay Kristo. So ipinapakita rito na ang pananampalataya naghihintay. Kahit parang sobrang tagal na, parang, Lord, parang nahuhuli ka. Tandaan ninyo, kailanman hindi nahuhuli ang Diyos. Ang timing ng Diyos ay perfect. So, ano ang dapat gawin nating mga mananampalataya? Number 1, remember God's faithfulness. Ano focus dito? Ay yung pagbalik natin sa nakaraan na ginawa ng Diyos sa atin. Kapag nakakalimutan natin ang ginawa ng Diyos noon, mas madali tayong panghinaan ng loob ngayon. Ulitin ko, kapag nakakalimutan natin ang mga ginawa ng Diyos noon, napakadali nating manghina ngayon. Kaya napakahalaga na balikan natin ang mga nakaraang ginawa ng Diyos. Yung kanyang mga katapatan na naginawa sa atin sa nakaraan, balikan natin yon. Ano ang ginawa ng Diyos sa iyo sa nakaraan? Ano yung mga pagkakataon kung saan tinulungan ka ng Diyos, pinrotektahan ka ng Diyos, ginabayan ka ng Diyos, pinagtanggol ka ng Diyos, tinugon ng Diyos ang iyong panalangin. Kung isa-isahin mo ang mga yon, napapatatag ang iyong pananampalataya ngayon. Yun ang kahalagahan ng pagbabalik natin sa mga nakaraan na ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nga maganda i-record natin ang lahat ng mga ginawa ng Diyos. Anong ibig kong sabihin? Mahalaga na tinetestify natin ito, pinapatutuon natin ang kabutihan ng Diyos sa atin sa nakaraan. Mahalaga na paalalahanan natin ang ating sarili sa mga ginawa ng Diyos sa atin sa nakaraan. Mahalaga na regular na balikan natin ang ginawa ng Diyos sa atin sa nakaraan. Kasi kapag ginawa natin yun, napapalakas ang pagtitiwala natin sa Diyos. Alam niyo, maraming beses na nakakaramdam din ako ng panghihina. Pero every time na binabalikan ko ang ginawa ng Diyos sa nakaraan, napapalakas ako at napapatatag ako. Bakit? Dahil alam ko ang Diyos na ating Ama ay napakatapat. Ilang taon na ang new life?
15 years na ang New Life. Papalaki ng papalaki ang New Life. Paparami ng paparami ang church natin. Papalaki ng papalaki rin ang responsibilidad. Papalaki ng papalaki rin ang babayarin. Pero alam ninyo, kailanman hindi nagkulang ang Diyos in that 15 years. Ilang lipat na natin. Nag-start tayo sa garage. Then sumunod dun sa isang maliit na place. Then pagkatapos dinala tayo ng Lord sa mas malaking place. Then dinala tayo ng Lord rito sa mas malaking place. Ilang taon na tayo rito, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At bawat taon nadadagdagan ng mga local church. Hindi nagpabaya ang Diyos. Kaya yun ang kahalagahan kung lagi nating pinapaalalahanan ang ating sarili sa mga ginawa ng Diyos sa atin sa nakaraan. So, ibig sabihin ay ganito, ang nakaraan na pag-aalala natin sa mga ginawa ng Diyos sa atin, nagpapalakas ng ating confidence sa Kanya. Ang ating confidence sa Panginoon. Napapatatag tayo. Ang ating pagtitiwala ay lalong lumalakas. Kaya, ang tanong ko, naghihina ka ba ngayon? Nakakaramdam ka ba ng kawalan ng pag-asa? Ngayon, balikan mo nakaraan. Anong ginawa ng Diyos sa iyo sa nakaraan? Sigurado, tinulungan ka ng Diyos sa nakaraan. Sigurado, tinugon ng Diyos ang iyong panalangin sa nakaraan. Sigurado, pinagtanggol ka ng Diyos sa nakaraan. Hindi ba niya gagawin ngayon yan? Napakatapat ng Diyos. Tandaan natin, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Siya ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, at siya ang Diyos magpakailanman. Kung siya'y tapat noon, siya'y tapat ngayon, at siya'y tapat magpakailanman. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, hindi nagsisinungaling ang Diyos. At hindi lang basta't nangako ang Diyos, siya'y nanumpa. At ano ang panunumpa na yun? Na sinasabi ng Panginoon, ako ito, hindi ako nagbabago. Ang sinabi ko, ito'y gagawin ko. Hindi katulad ng tao ang ating Diyos. Ang tao, pabago-bago. Ang tao kapag nangako, pag naiba ang kanyang mood, babaguhin niya yon. Pag nabago ang circumstances, nababago rin yon. Or maaring tinatry niya man na gawin ang kanyang ipinangako, pero dahil sa meron siyang limitasyon, hindi niya nagagawa ang lahat. Pero ang ating Diyos, ang kanyang sinabi, siya ang may kakayanan na gawin nun. Hindi natin kayang tuparin ang mga pangako ng Diyos. Ang Diyos lang ang makakatupad nun. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan at siya ang able na makatupad ng lahat ng iyon. Second, anchor your soul in Christ. Sa point number 1 natin, nakafocus tayo sa pag-alala sa nakaraan na ginawa ng Diyos sa atin. Ngayon naman, dito sa point number 2, nakafocus tayo sa saan natin ilalagay ang ating security. Kapag unstable ang circumstances, kailangan nating malaman kung saan tayo nagtitiwala. Huwag nating iangkla ang ating buhay sa kayamanan, sa trabaho. Tandaan natin, ang ating security dapat nakalagay lang kay Kristo. Siya ang foundation ng ating hope. Hindi nagbabago ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sinabing, siya ang forerunner on our behalf. Siya na'y nauna mismo na pumasok sa kabanal-banalang dako. Ipinapakita roon ang katiyakan at binanggit roon ang kanyang pagiging high priest ay sa order mismo ni Melchizedek. Hindi siya pansamantala, kundi ito ay permanente. Ito ay mananatili. Kaya mahalaga na ilagay natin or iangkla natin ang pag-asa natin kay Kristo. Doon mo ilagay dahil naroon ang stability. Kaya kahit anong nangyayari, kahit ang sitwasyon ay parang chaotic, napaka-messy, kapag kay Kristo nakalagay ang iyong security, wala kang dapat ipag-alala. So minsan parang nakakaramdam tayo ng pagkabahala, ng pagkatakot.
Ganun naman ang sitwasyon, pabago-bago, hindi natin maintindihan. Pero, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kailanman hindi nagbabago. So, hindi nakabase ang pagtupad ng Diyos ng kanyang pangako sa mga pangyayari. Kahit anong nangyayari, gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi. Kung ano man ang pinangako ng Diyos sa iyo, gagawin at gagawin niya yun kahit parang napaka-imposible ng lahat. Si Abraham, dumating siya sa napaka-imposible. Pero ang imposible ay posible sa Diyos. Dahil maliwanag naman ang sinabi ng kanyang salita, walang imposible sa Diyos. Kaya kapag mayroon kang takot, disappointment, bumalik ka kay Kristo. Bumalik ka kay Kristo. Huwag mong hayaan na ang temporary situation ang magdetermine ng iyong confidence sa ating Panginoon. Kaya ibalik natin ang focus natin sa Panginoon. Number 3, wait without giving up. Sa point number 1, nakafocus tayo sa nakaraan na ginawa ng Diyos. Sa point number 2, saan natin inilagay ang ating security. Dito sa point number 3, ang focus dito is paano tayo tumugon, paano tayo mag-respond during the waiting season. Isa sa napakahirap talaga ay ang waiting season. Maraming pumapasok sa ating isipan sa waiting season. Sometimes gusto nating pangunahan ng Diyos. Nagmamadali tayo. Pero ang waiting season ay hindi ibig sabihin na magiging passive na Kristiyano tayo. Ang waiting season ay preparation sa atin. Tinetrain tayo. Tayo ay inaayos. Tayo ay inihahanda ng Diyos doon sa kanyang pangako. Kasi kailangan nating i-allow ang Diyos na ayusin niya tayo. Preparation kasi sa atin yan eh. Ulitin ko, ang waiting season ay preparation sa atin. Kasi kung hindi mo inihanda ang iyong sarili, ikaw ang kawawa. Kaya nga madalas ang aking introduction, ang aking tanong kapag nagtuturo ako sa leadership, ang madalas kong sinasabi ay ganito, prepare or repair. Kasi marami mga taong hindi nila nakikita ang kahalagahan ng preparation. Yung mga taong hindi nila tinitingnan ang kahalagahan ng preparation, magre-repair yan. Mas mahirap ang mag-repair kaysa mag-prepare. Mas masakit ang pagre-repair kaysa ang pagpe-prepare. Marami nang bumagsak dahil hindi nag-prepare. Laging nagmamadali. Sa preparation, ito'y tuloy-tuloy na pag-aayos sa atin ng Diyos. Inaayos niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mayroong mga pinapalakas doon ng Panginoon, mayroong hinuhubog doon ng Panginoon, mayroong pinuprun doon ng Panginoon. So sa preparation, hindi ibig sabihin na nakaupo ka. Doon ngayon, natetest. Anong gagawin mo habang naghihintay ka? At mahalaga doon ang mga small things. Meron akong tinuro noon na 10 leadership test. At ang may author nito ay walang iba kundi si Dr. John Maxwell. Isa doon sa test na yon is the test of small things. Yung sa mga maliliit na bagay na hindi kapansin-pansin, doon tayo madalas itetest. Kasi maraming mga tao, sa mga maliliit na bagay na pinapagawa sila, sa kanila hindi sila nagiging faithful. Dapat maging sa mga maliliit na bagay. Maging matapat tayo. Mayroon mang nakakakita o wala, maging matapat tayo. Yan ang kahalagahan ng preparation. Ang test of small things. Kasi yung mga maliliit na bagay, pag pinagsama-sama mo yan, malaki yan. Marami nang naayos sa iyo dyan. Marami nang nahubog dyan. Mas lumakas ka dyan. Kaya nga sa test of small things na yan, dahil ipinrepare mo ang iyong sarili, alam mo ba,
Yan mismo ang nagpapalakas sa iyo kaya hindi ka sumusuko. Kaya mahalaga ang small things. Ngayon, habang tayo ay inaayos, minsan napapaisip tayo, bakit Lord, ang tagal-tagal pa rin? Huwag kang ma-discourage. Kasi merong timing ang lahat ng Panginoon. Kaya yung ating waiting, ang waiting season, hindi sana makapagdala sa atin ng discouragement. Babalik at babalik tayo sa faithfulness ng Diyos. Ang sabi sa kanyang salita, mayroong dalawang bagay na hindi nagbabago. Anong tinukoy niya roon? Ang promise at ang oath. Ang pangako at ang sumpa ng Panginoon. Hindi nagbabago. So, hindi nagbago ang Diyos. Bagaman matagal, hindi nagbago ang Diyos. Patuloy ka maghintay. Hindi nagbago ang Diyos. Many times kapag nadi-discourage tayo, merong conviction ng Spirit ng Lord. Siya'y nag-i-speak. Tayo pinapaalalahanan na huwag tayong mag-give up. Kasi maraming beses na gusto nating mag-give up. Pero tinuturo ng kanyang salita sa ating binasa na tayo'y manatiling tapat katulad ng ginawa mismo ni Abraham. Pinangakuan siya, naghintay siya ng matyaga. Matagal siyang naghintay. Hindi siya nag-give up. Ipinapakita rito na ang ating katapatan ay hindi hanggang pang 10 years. Na ang ating paghihintay ay hindi hanggang 15 years. Kundi ito ay dapat manatili. Kaya mga kapatid, hold on to your hope. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng ating pananampalataya ay hindi ang maniwala na kayang gawin ng Diyos, kundi yung maghintay tayo habang hindi pa natin nakikita ang fulfillment ng pangako ng Diyos. Pero anong paalala sa atin ng kanyang salita? In chapter 6, verse 13 to 20, ng ating pag-asa ay hindi nakabitin sa hangin. Ng ating pag-asa ay nakaangkla sa kabanal-banalang dako. May pangako ang Diyos at hindi nagsisinungaling ang Diyos. At mismo ang ating Panginoong Hesus ang forerunner at high priest. Kaya, huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong sumuko. Sa paghihintay, matutong magtiwala. Sa paghihintay, bumalik tayo sa mga nakaraang katapatan ng Diyos. Sa paghihintay, ilagay natin ang ating security sa ating Panginoon. Pabago-bago man ang sitwasyon, ang Diyos na nangako at nanumpa, hindi nagbabago.